Ang pangalawa nilang gagawin ay aarestuin ang mga senador na may mga kaso. Kasama na po dyan kami ni Senator Marcoleta kasi plunder yung kaso, ikukulong din si Senator Marcoleta. On the personal level, ano siya, very simple person. And makulit din po. May mga ganun siyang Makulit, side. no? Yeah, makulit. Very You would simple know, you would know person. Ina. And I think it's really more of makikita mo siya bilang kung gaano siya kabuting tao, bilang Sobra. kaibigan at bilang isang ina. Okay, heto na po. Pag-usapan natin itong si Mike Defensor na in-interview nito ni Banat Bay na meron siyang nabalitaan na grabe itong administrasyong Marcos. Plano na nila ubusin itong Cayetano Black. Aarestuhin na nila lahat para lang ma-impeach itong si VP Sara. Grabe yan. Mamaya, pag-usapan natin yan, ipapakita natin yan. Okay? At heto po, no? Atin ring pag-usapan itong programa nito ni Attorney Topacio na interview itong si Attorney Powa. Masaya, kulitan na patungkol po dito sa pagiging lawyer ni Attorney Powa at tumutulong sa impeachment trial ni VP Sara. Ano ba si VP Sara sa likod ng trabaho? Okay? Isisiwalat yan ni Attorney Powa, no? Kung sino si Attorney Powa. Maganda po itong kanyang interview, masaya, no? At the same time, meron pong update patungkol kay VP Sara sa kanyang impeachment trial. Okay? Yan po ang abangan ninyo, ha. Pero bago ang lahat, guys, paki-like muna at saka paki-share itong ating video kasi importanteng kakalat ito sa taong bayan. Okay? Like and share muna, and sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa Donmar TV, subscribe na po kayo, ha, kasi libre lang po ang mag-subscribe dito sa YouTube. Walang bayad yan. Okay? So subscribe na po. Okay? Bago natin papanoorin itong ating mga maiinit na mga videos ngayon, babati muna ako, no? Happy Father's Day by Donmar. Ayan, I think yung Father's Day ay sa susunod na linggo yung Father's Day, okay? Sara Riva, maraming salamat. Asuncion Alejandrino, ayan, thanks ka rin lang ko paano gawin pagturo, paano mag-subscribe from Germany. Makikita mo lang dyan, Donmar TV, may subscribe button, ma'am. Okay, sa channel natin. Pindutin nyo lang yung subscribe button. Hanapin nyo yung color pula. Okay? May pangalang subscribe. LV Bilaro. Ayan. Good afternoon, Mr. Donmar, watching from Switzerland. Ayan. Happy Father's Day sa iyo, Donmar. God bless you more. Ayan. Sabi ni Chona Tomakder. Ayan. Chona Tomakder. Regina Tangpos. Ayan. Watching from New Zealand. Ayan. Mga kababayan natin sa New Zealand. Hello po. Ma'am Regina, maraming salamat po. Ayan. So, ito po, without further ado, ay unahin muna natin itong kay Mike Defensor, no, na video na in-interview siya dito sa programa ng Banateros. Okay, ito po, panoorin natin. Play. Ito po ang sitwasyon sa ngayon. Ito po yung isang impormasyon na aking nakuha at antabayanan po natin dahil nakakatakot. Ang balita ko, magpapatawag sila ng special session. Itong special session na to, supposedly, para dun sa problema sa Mindanao. Ang gusto nilang palabasin dito, pag nagpatawag sila, darating lahat ng senador. So, siyempre, yung isa nakakulong, Senator Jinggoy Estrada, yung isa ay nagtatago, si Senator Bato de la Rosa. Nilalabas may quorum sila, 22. Pipilit nila ngayon yung Senate President na sa 12 pa lang ay pwede na dahil ang quorum, gagawin nilang, ang membership ng Senado, gagawin nilang 22 na lang. Sandali ko, linawin natin, ha. So supposedly special session yan for the Mindanao. For the Mindanao. Pero ipupolitikahin nila? Yes. Yan po ang balitang nakuha natin. Ngayon, pagka po nangyari yung 22, di ba? Ang naging batayan nila, papalitan nila yung Senate leadership. Ang pangalawa nilang gagawin ay aarestuin ang mga senador na may mga kaso. Grabe sila, no? Uubusin na nila ang Cayetano Black.
Next na mangyayari, kaninong blue ribbon ang susunod? Meron po ba o wala? Kayo di ba, nakausap niyo po si Senator Marcoleta. Kailan po ba ang next na blue ribbon? Ito po ang sitwasyon sa ngayon. Ito po yung isang impormasyon na aking nakuha at antabayanan po natin dahil nakakatakot. Ang balita ko, magpapatawag sila ng special session. Itong special session na to, supposedly, para dun sa problema sa Mindanao. Una, upo sa lahat, hindi na po yan kailangan. Dahil meron na pong sapat na pondo para ayusin at tulungan kung ano man ang napinsala doon sa Mindanao. Hindi na kailangan na magkaroon ng deklarasyon ng Kongreso at hindi na rin kailangan magkaroon ng supplemental budget. Pero pag sila po'y nagka-special session, ang una nilang gagawin ay ipipilit nila ang pagbabago ng liderato ng Senado. Ipipilit nila na yung 12 ay pwede na. Kasi ano pong ibig kong sabihin? Kung naalala niyo yung Abilino versus etong Cuenco na kaso, nung una silang magdebate, 22 sila sa loob ng Senado. Nag-walk out yung kabila, yung 10. Pero yun po yung majority nung panahong yon. So ang sabi nitong 12, kami na ang majority. 11 po ata sila, pero yun, tama, 12. Ngayon, ang gusto nilang palabasin dito, pag nagpatawag sila, darating lahat ng senador. So siyempre yung isa nakakulong, Senator Jinggoy Estrada, yung isa ay nagtatago, si Senator Bato de la Rosa. Lalabas may quorum sila 22. Pipilit nila ngayon yung Senate President na sa 12 pa lang ay pwede na dahil ang quorum, gagawin nilang, ang membership ng Senado, gagawin nilang 22 na lang. Sandali ko, linawin natin ha. So supposedly special session yan for the Mindanao. For the Mindanao. Pero ipupolitikahin nila? Yes. Yan po ang balitang nakuha natin. Ngayon, pagka po nangyari yung 22, di ba? Ang naging batayan nila, papalitan nila yung Senate leadership. Ang pangalawa nilang gagawin ay aarestuin ang mga senador na may mga kaso. Kasama na po dyan kami ni Senator Marcoleta kasi plunder yung kaso, ikukulong din si Senator Marcoleta. Pag napababa nila sa 18 ang membership ng Senado, kasi 18 na lang ang pwedeng pumasok, nakakulong na si Bongo, nakakulong si Joel Villanueva, nakakulong si Marcoleta, balita ko rin si Robert Actually, this is a desperate move na gagawin nila. Padilla, ikukulong din nila. So ang mangyari po, magiging 18 na lang ang Senado. So ang 2/3 doon ay 12. So kung, So I'm sorry Kong. So ito, may kaugnayan pa rin ito sa impeachment ni BP Sara Duterte. Ano mangyayari? Kasi kailangan 16, di ba, bago ma-impeach si BP Sara Duterte. Paano? Pag naging 18 na lang sila, may pagbabago bang mangyayari doon? gusto nilang palabasin na 18 na lang ang total membership ng Senado. So pagka 18 na lang, pag ikay nakakuha ng 12, pwede na yung 2/3. Pagka 18 na lang, at meron kang 2/3 ng Senado, pwede mo na rin pagpalitan ang saligang batas. So, ito yung kabuwang lumalabas na kwento. Tingnan po natin at tambayanan natin kung ano mangyayari. Pero linawin natin, wala namang lilipat from Cayetano Block to the BBM senators? Sa aking pagkakaalam, Banat, wala. Ang isang rason kung bakit hindi siguro nakumbinsa yung mga senador, kung naalala ninyo, di ba yung kaso kay Senator Bong Revilla ay kaso lamang na itinuro siya ni Yusek Bernardo. At dahil doon, nakulong na siya. Yung tatlong kasama o yung tatlong nagturo, siya lang ang nakulong, si Senator Bong Revilla. Sa Kongreso, bumoto ang tatlo, si Congresswoman Lani at yung dalawang anak na Revilla para sa impeachment ni Inday Sara. Ito naman ay narinig ko lang. Ito naman ay sa pagkakadinig ko lang. Ang pangako daw ay pababayagan na mabigyan ng bail si Senator Bong Revilla. Ang nangyari, hindi nabigyan. Hanggang ngayon nakakulong. Kaya palagay ko, yung mga senador na nandyan, nakikita nila, ay mahirap pala to. Mabigat nakausap dahil yung pangako kay Bong Revilla, hindi naman natuloy. May isa pang pangako ata na ako nadinig Pero ibubulong ko na lang sa inyo na hindi rin natupad
na gagawin daw presiding officer ng impeachment yung bumaligtad. Ngayon, tila nag-announce na si Gatchalian daw ang magiging presiding officer. Sabihin, hindi na naman nila tinupad yung pangako nila. So parang nagkakaroon talaga ng pattern na puro pambubudol lang ang ginagawa. Yun din, narinig ko rin yan, maging sa Kongreso daw, yung ipinangakong ibibigay, naging hulugan na daw eh. Kaya yun din ang nabidinig natin sa Kongreso. Pero yan naman ay mga kwento lang. Pero alam niyo ho, kahit na itong sinasabing pagpapalit sa Senado ng liderato sa special session, kahit ito'y kwento lang, ito po'y delikado eh. Kailangan nating antabayanan. Kasi pag ginawa po nila yan, pinalitan, pagkatapos nababoy na yung ating saligang batas, pagkatapos pating impeachment, ginulo na, nababoy na rin yung ating impeachment process, ang ating saligang batas, kawawa naman ho yung ating bansa. Yun nga yung corruption na nga, hindi na resolve, tapos patuloy pa rin ang pagyurak at pagwarak ng ating sistema ng gobyerno, ang ating mga institusyon, at ang ating saligang batas. Patuloy nilang tinatakpan ng katotohanan. Yun ang dapat nating labanan. Kung Mike, di ba sila ngayon ay naka-lockdown? Tama po. So, Tama po. biglang next week, pag may special session para kanilang ipatibay yung 12-0 nila na yon, magbiglang mag-o-open ang Senate. Wala na, clear na. Wala na security threat. Nawala bigla. Pambihira, ano. Kakaiba talaga sa Senado, no? Talagang biglang Iba. nawawala pagka sa kanila. Iba talaga. Ako'y nagugulat. Sobrang halata na eh. Kasi kung mag-Blue Ribbon Committee yung Cayetano Black, biglang may security threat. Pero kung sila yung mag-Blue Ribbon, biglang mawawala yung security threat. Di ba? Parang kengkoy tayo dito. Ganyan sila ganyan talaga itong administrasyong Marcos. Lagi tayong bubudulin. Budol talaga. Maging yung pagpasok ko doon sa Senado nung unang araw, nung 18 Marines. Pero mo, hinaarang kami. Alam mo, kasi pumunta kami sa taas. Siyempre, kilala naman ako ng mga ibang kasamahan doon. Tapos nakita nila yung sabi, saan kayo pupunta? Sabi ko, doon lang kami sa toilet. And lapit 5 meters away sa second floor. Nung nakita nila yung mga sundalo, teka lang po, i-clear. Sabi ko, ba't i-clear mo pa? Yan lang naman yung banyo. Babalik ulit kami doon sa reception para nga mapapasok kami. Nagkakaharangan kasi doon sa baba. Tapos nung bumaba kami, nagkasigawan na. Nakita ko nga na hinarang ni Secretary John Vic Rimulya. Pero hindi ko actual, medyo malayo, hindi malinaw sa akin. Nung naglalakad na kami, si Atty. Baligod naman, hindi niya napansin, nagpapa-interview, nandun pa rin yung mga polis. Kaya ako mismo yung humila na kay Atty. Baligod. Sabi ko, Lika, na parang niisip ko, no, para sa isang institusyon ng demokrasya, para sa isang sinasabi lang poste o yung ating pillar of democracy, ang Senado, napakahirap magsalita. Napakahirap na para bang pumunta ka magsabi ng katotohanan. Pati yun, gigipitin ka. Na nakakagulat dito sa ating kasaysayan ng ating bansa at yung evolusyon ng demokrasya. First time na nakita na, di ba? Ang Senado naman, talagang dyan ang banatan, dyan nagsasalita lahat. Dyan yung pinapakinggan ang bawat salita ng kahit sino. Pero ito mismo, inaharangan. At nitong pangalawa nga, andun na naman yung mga kapulisan para harangin sila. At nakita ko yun mismo na nakaharang yung mga pulis. Na, yun nga ang binanggit. Pero ito, natutuwa din naman ako dahil may mga pulis doon. May isang pulis bumulong pa eh. Sabi niya, Sir, pagka ganyan na po ang order na arestuin yung mga Marines, hindi na ho kami papayag. Tutulungan po namin sila. Hindi ko nababanggitin kung sino doon. Pero may ganyan naman simpatya talaga at naintindihan ko. Trabaho din yung mga kapulisan natin. Pero siguro, kuminsan, pagka naman sinabi kahit trabaho lang, umaabot sa sukdulan eh. Dapat siguro yung mga ganitong klaseng panggigipit, nakikita na nila at huwag silang paggamit. Kung Mike, may balita kasi ako na hindi daw pinapasok ang mga staff ni Senator Bato. Nabalitaan niyo po ba yun dyan? Hindi daw pinapapasok ngayon ang mga staff ng opisina ni Senator Bato? Hindi ko sigurado kung lahat sila, pero bilang ang pwedeng pumasok. Bilang ang pwedeng pumasok sa Senado. Hindi ko lang alam kung lahat sila sa opisina ni Senator Bato. Kung Mike, sa tingin niyo po, itong nangyayari ngayon sa Senado, kagustuhan ba to ng
BBM senators o mismong si BBM ang may kagustuhan nito? Para sa akin, para sila umararte ng ganyan, kay Presidente mismo yan, kay President Bongbong Marcos. Kasi nakita mo naman nung nagkaroon ng pagkakaroon ng pagpalit ng liderato, Obvious na yan. Kasi yung mga Gatchalian Black, naghihintay lang yan ng utos ng Malacanang. Kasi ano yan may utang na loob yan kay BBM. Obvious na yan. walang kagatol-gatol. Sinasabi lang, we recognize the Senate presidency or the leadership of Sherwin Gatchalian. Pagkatapos narinig may Kongreso, we recognize the leadership of Sherwin Gatchalian. Hindi ko makita kung saan nanggaling yung batayan na yon. Malinaw ang ating saligang batas, 13 senators, di ba? Maligaw ang sa ating saligang batas, ang rules ng Senate ng ating Senado para ikaw magkaroon ng majority 13. So babalikan ko muna yung quorum. Naalala nyo kay Senator Soto, nagsabi sila yung virtual voting, magbotohan, nag-walk out ang minority. Wala doon si Senator Chis So 12 lang sila. Sabi ni Senator Soto, I would like to question the quorum. Dahil 12 lang sila, nagpaubaya ang mayorya. Dahil wala nga si Senator Chis. At that time, kasama lang Senator Chis, dapat 13 sila. So, nung sabi ng ganon, hindi tinuloy ng mayorya kasi 12. So, pagdating naman sa kanila, nung 12 pa lang sila, sabi na nila kaagad, meron kaming quorum sa 12. Sila nga yung question noon, ilang araw lang nakaraan. So, anong ibig sabihin? Kung meron pong 5 sa minority at merong 8 sa majority, yan ay quorum na. Quorum na po yan. They can already conduct business because that is 13. Pwede na sila magpasa ng batas kung ano man kailangan nilang gawin. Pero para palitan ang Senate President at si Speaker pro tempore, ang Sergeant at Arms, at saka ang Secretary of the Senate, kailangan nila 13 ang bumoto. So kahit na 13 tong nandito sa plenaryo, 8 at 5, hindi sila pwede magpalit ng mga opisyalis. Pero nakita nyo, ginawa nila, nagpalit sila ng Speaker Pro Temp, nagpalit sila ng SecGen, nagpalit sila ng Secretary of the Senate. So talagang mali, kahit saan ko tingnan. Yun lang, hindi ko na kailangan magpalalim pa sa batas. Yun Actually, kapala na ng mukha ito Pakapala na talaga ng mukha. lang rules ng Senado at yung rules ng ating yung ating konstitusyon at yung rules ng Senado, klaro na. Ang quorum is 13. So sa madaling salita kong ngayon, ang dapat kilalaning Senate President si Senator Cayetano pa rin. Pero Senator bakit, Cayetano. pero bakit kanina po parang yung trabaho, yung pirma ni Senator Cayetano, katulad halimbawa doon sa mga sweldo ng empleyado, si Senator Gatchalian ang pumirma. Valid po ba yun? Hindi pa yun. Etong ginawa nila ngayon na sinara ang Senado, yung pagpasok pa lang namin, sinara ng Sergeant at Arms, illegal po lahat yun. Dahil yung po lahat ay dapat nasa ilalim ng liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano. Yung sinabi ni Senator Gatchalian na work from home, walang magtatrabaho dito, walang hearing dito. Illegal po yun. Lalo tigit pa yung sinasabi ninyong pagpirma sa sweldo. Dahil yan dapat kay Senate President Alan Cayetano yan. So, ayan napakinggan po natin si Mike Defensor na ayan, ginagawa na nila ang paraan para hulihin na nila lahat ang Gatchalian, ang Cayetano Black. Hulihin na nila lahat. Kasi desperado na po ang Malacanang na matanggal na si VP Sara bilang Vice President at ma-impeach para hindi makatakbo sa 2028. O heto, panoorin natin kagad. Rekta na tayo dito kay Attorney Powa, dito sa kanyang interview dito kay Attorney Topacio. Ito po, panoorin natin ito kasi medyo maangang ito basta kasi Attorney Topacio. That's right. There Yan. from the referendum ng ina. Thank you. Congratulations for Yeah, your new thank show. you, thank you. Thank you Salamat so sa much iyong po. pagpapaunlak sa aming payak na Siyempre. paanyaya. Paano ba naman ako hindi sa inyo? Salamat. Anyway, as is our protocol, ladies first. So, après vous, madame.
Yes, good afternoon ulit, Attorney afternoon, Poe. Isa Ma'am pong Ina. karangalan ang mapanayam ka ngayong Nako, hapon. you're too kind. So, yeah. So, you started your career with the GSIS and then eventually segued to DepEd under VP Sara Duterte. How are these two jobs different for you po? Totoo lang, ibang-iba. Kasi as you know, GSIS is Para mainit ang diskusyon ha, i-forward natin kaagad sa mga mainit na tanong, okay? Because una, background ito ni, forward mo na natin. definitely, lawyers are built differently. Rinig mo, there are more... Ito na. And then, yung lolo ko, dito na rin talaga siya nagnegosyo and all that. Wow. So, yeah. hindi ba Hindi totoo. Baka po, opinion as a lawyer, yun bang televised o publicized ang trial? Does it help the defense? Does it harm the defense? Or I think- does it help the prosecution or harm the prosecution? you know, I hope you don't think this is a safe answer, no? But kasi ito yung totoong nasa isip ko. Double-edged kasi Okay. na highly publicized ang isang trial. Bakit siya, why does it help? Kasi gusto nating maipakita sa taong bayan, sa mga Pilipino, na walang basehan yung naging mga paratang aligasyon laban sa Vice Presidente for the past, I don't know, 2-3 years. No? Yes. But bakit double-edged? Kasi, syempre, nandun talaga yung tendency na trial by publicity talaga yung nangyayari. At as you know now, we have social media. Hindi katulad ng mga previous impeachments. Now, we have social media. So, ibang opinion ang maririnig mo. There are more legal experts than lawyers in the country right now. Diba? So, Oo nga eh. ang daming iba-ibang opinion na Marami maririnig mo. mga attorney Google ngayon So, syempre, we're also very cautious and conscious of that. That's why I think it's very important na aside from the social media, tayo, bilang mga abogado, we don't blur the lines. Whether ano ang kulay mo sa politika, let's be objective when we talk about the law sa taong bayan para ma-explain natin na mabuti. That's why I'm saying it's double-edged. Kasi una, mapapaliwanag mo sa tao, yes, pero kailangan naman talaga ng transparency. Pero pangalawa, medyo masasubject talaga ang isang respondent, katulad ng isang akusado, sa trial by publicity. So we're very conscious of that. O yan, talaga importante yung transparency. Kaso may isang kaibigan ko, advocate siya ng transparency, but for women's clothing daw. Anyway, Nako, attorney Sino kaya itong talaga. kaibigan yun na to? hindi ko nababanggitin. Baka mabash eh. Anyway, Ina, may tinatanong ko sa akin Oo, kanina. marami akong tanong, attorney. Huwag kang Oo, mag-alala. Hindi, may gusto kong lumabas na ngayon na tanong. Ano Kasi ba? tinatanong mo sa akin. Oh, sige. Para sa akin, kung ano mas mahirap. Sabi ko, itanong mo kay... okay. Itanong mo sa guest natin, wag sa akin. Ano pong mas mahirap? Sumagot sa media or sumagot sa nanay mo? Definitely sumagot sa nanay ko. Talaga? Kasi bago pa ako sumagot, alam na ng nanay ko yung sasagutin ko. Sasagot yun ko, naman diba? pala. So definitely sa nanay ko. Sa nanay niyo po. Oh, attorney. Oo, hindi. Baka marami ka rin. Yung nabanggit kanina ni Michael. I'll just call you Michael. Opo, opo. Oo. Na yung defense team, na pag-usapan natin. So there are 19 ba na defense lawyers? 16. 16. 16 oo. yan, sa ganyan. Plus ikaw, kasama ka naman doon sa 16. Abo, kasama na po. Oo. Alam naman natin na, well, I speak only for myself. May mga mababait na mga abogado that lawyers have some of the biggest egos in the country. It's true. So, how are the dynamics, if you don't mind, in general terms? Paano kung may disagreement with respect to strategy, legal interpretation, etc.? Paano nyo nare-resolve? 16 lawyers kayo. Natural naman po yan. As you say, diba, you have 10 lawyers in the room, you have 12, 15 opinions. Diba? But Sinabi I mo. think what works is we're working with a law firm. No? Well, may sarili akong firm, but ako lang naman talaga yung main na nasa impeachment. And then, we're working with Fortuna, Narvaez, and Salazar. No? Yes, oo. So, since may law firm ka, medyo it's different from putting 16 individuals together. Sa isang law firm, meron ng reporting lines dyan, may hierarchy na, kumbaga. So, we just work within the Fortuna Narvaez system. Siyempre, si Sheila Season, who will be our lead counsel, really, is a partner in FNS. So, siya talaga yung, kumbaga, lahat kami may opinion, but at the end of the day, lahat din kami, kung anong sabihin ng lead firm, no? Talagang we will just have to set aside the ego and just abide by kung anong direction ng team. But
more importantly, I think everyone is passionate naman sa team to really just parang itabi muna natin yung mga ego natin. Ang Yes. kailangan natin dito is madepensahan ng vice Galing. presidente. So, it's easier said than done, but it's easier in our case kasi nga we're working with a law firm na meron ng, kumbaga hindi ka na maghahanap sino magsusulat nito, sino magre-research nito. Meron na. And then it just comes up to us Systematic. for May review. follow-up lang ako before we go to Ina's question. Nabanggit mo na yung Fortune Narvasa. I hope you don't mind this question. Wala bang awkwardness considering that Sig Fortune is the brother-in-law of the Remulias? To be honest, wala. Because si Attorney Sig, before the defense team was formed, alam naman natin na yung background niya. And I believe in Attorney Sig. I sat down with Attorney Sig early on, and very professional yung tao. No? So siya naman talaga, alam naman natin mga abogado, hindi naman maiwasan yung conflict. May minsan may kamag-anak ka na ganito. Yes. No? But very professional naman siya. And I've seen how he's fought for his clients. And I'm confident that, and I've seen it actually, that he's doing the same for the Vice President. Ina. Yes po. Ito po, attorney, curious lang po kami. Bilang legal counsel po ni VP Sara Duterte, ano pong isang bagay na gusto po ninyong malaman ng publiko tungkol sa kanya? She's very different doon sa, I guess, pinoproject sa kanya sa social media. Diba? Yeah. Siguro dalawang bagay on the professional aspect. Very decisive yung Yes. ating Vice Presidente. No? Alam niya kung anong gusto niyang gawin para sa bansa. Alam niya kung anong gusto niyang Chief gawin of sa the old trabaho block niya. talaga. Oo. Visionary. And when she decides, yun na yun. Yun na yun. Very decisive. And you need that in a leader. Yes. No? On the personal level, ano siya, very simple person. And makulit din po. May mga ganun siyang Makulit. side. No, yeah, makulit. Very You would simple know. You would know, person. Ina. And I think it's really more of makikita mo siya bilang kung gaano siya kabuting tao bilang Sobra. kaibigan at bilang isang ina. Yun talagang Tulad nung ginawa po niya kay Attorney Zulaika Lopez, talagang hindi niya iniwanan. Ay, oo, ganun grabe talaga. yun. Grabe Hindi pa yun. Doon ako Nakipag-away pa siya. namangha Oo. talaga sa she really kanya. values the people who work with her. Yes, tama. And kaya kumbaga hindi ka magdadalawang isip na to stick with her all throughout dahil nakita mo talaga yung sincerity niya sa tao. Speaking of VP Sara, nandiyan na rin tayo sa topic na yan. Without going to any privileged information, is there any particular conversation na pwede mo i-share sa amin na that has stuck to your mind na tumatak sa iyong isipan with respect to VP Sara? It's more of the private conversations that we have. Yung Without revealing anything to you. more on the personal level siguro. Yun yung masasabi ko. Kasi nga, ang parat kong sinasabi is, iba siya doon sa mga pinoportray sa kanya sa SOCMED or sa TV, pag may problema ka, she will really listen. So, pag nagsasabi ako ng problema kong personal, she will really listen, give me advice, and help me accept things the way they are now. Pati ba love life? Sinishare niyo po bang Nasishare love na ba? life? Pati love life, actually. So pwede din pala siyang Tama. love guru din pala. Love guru. Love life. I agree sa sinabi po ni Attorney Powa. She's really a good listener. Naalala ko nung nag-lunch po tayo, Attorney. Talagang nakikinig siya sa'yo. Yes, Yung oo. Salmo 109. Talagang nakatingin si VP Sara sa kanya. Nakikinig po talaga siya. She's talking about yung lunch nung after nung Nung araw ng araw ng Davao. Yes. Yes. No, but she is. Singit ko lang siguro to. She is. Opo. And nung nasa DepEd nga kami, ang gusto niyang gawin is really to go down to the school level para kausapin yung mga teachers kung ano talaga yung problema nila. Kasi nga, may ang laki ng DepEd na sometimes yung genuine concerns hindi na umaabot sa central office. Yes. So, yun yung talagang ginagawa niya nung nasa DepEd kami. Yes. Well, anyway, may question kami, medyo personal. Okay lang. Sabi mo naman may loved one ka. No? Oo. Anong mas masakit para sa'yo? Matalo sa korte o matalo sa argumento with your loved one? Attorney Ferdy, I think we'll both agree. Siyempre, matalo sa argumento with your loved one. Bakit? Kasi sa loved one, wala ka ng motion for reconsideration, final and executory ka Wala pa. agad. Ayun. Tama naman. Do you agree, Ina?
Hindi ako makarelate, attorney. Wala kasi akong boyfriend. Ganun ba? Ayan, in-announce mo pa talaga, no? Ayan, naku, lagot ka. News of global significance. Naku, in-announce mo, maraming magme-message sa'yo. Naku. Lagot ka ngayon. Naku ka. Sorry na. Anyway, go ahead. Ang daming mong Oo list ng nga, questions I also heard, attorney, that you, nag-aral ka po sa Australia. Opo, Ay, nga for- pala, no? Oo, diba? For my With that, undergrad. oo. For my undergrad. And then Opo. you both majored in creative arts and Italian Yes, studies. Does yes. that also mean you speak Italian? Yes, yes. Really? I Sample speak naman Italian. dyan, attorney. Anong gusto mo sabihin? Halimbawa, nililigawan mo si Ina. Uy, grabe Ano naman. Kamusta lang? Kamustahan Oo, lang. okay. Attorney naman. Kamustahan lang. Kamustahan lang. Mamma mia, sei molto bella. Ano ibig sabihin? Ano ibig sabihin ko? My God, you're so beautiful. Wow. Uy. No, but I dito, Xavier ako, and then nung college, undergrad, sa Australia, ako sa Adelaide. Oh, but why? What drove you? Was that a deliberate choice? Was it alam required mo, of your by your family? Sa totoo lang, Attorney Ferdy, I wasn't the best child growing up, no? Meaning, problema din, naging sakit ng ulo din ako ng parents ko. Parang Talaga. pamilyar yata sa akin yung story na yan. Sa Xavier, Relate ka ba? although I was doing Relate ako. well academically, disciplinary-wise, medyo makulit ako na bata, no? So, nag-continue on yon kahit nung high school. I had a fun high school. I guess that's how you put it nicely. And then, so naisip nila, baka magandang ipadala ako sa Australia. Nila, meaning family ko, kasi yung tita ko and yung tito ko were professors sa isang university there. I So, see, pinadala ako okay. sa Australia, and I wanted to take up law. Okay. But ang sabi sa akin sa Australia, ng university, if you want to take up law, you'll have to apply for permanent residence. Because why else would you want a law degree here? Kasi ibang-iba yung batas nila sa atin. Hindi naman magagamit dito, May di ba? sistema. So, ako talaga, bala ko talaga umuwi ng Pilipinas. So, I did the next best thing. Hindi kasi ako pinapayagan ng parents ko na mag-theater dito. So, I took up creative arts in Australia. I took up theater, actually. Wow, yung pala yung reason. Yun, ano? ang creative arts majoring in theater, performing arts. Wow. So how is education in a Western country different from sa Pilipinas? Sa Australia, I can only speak of Australia. Of course. Ibang-iba siya kasi focused siya. So yung course mo, kunyari dito sa Pilipinas, di ba, mag-accounting ka or something, marami ka pang general subjects first year, second year sa college, di ba? Sa Australia, very focused siya. Wala kang general subjects. So kung theater ka, meron kang Puro voice, meron kang acting, meron kang theories of theater, puro theater talaga. So it's focused. So after that, kumbaga, nag-specialize ka talaga sa theater. Kaya pala wala kang natuto ka general ng subjects. Italian, ha? Galing, Italian, I did that as my second major lang. Opo. So double major? Actually. Minor. Actually. Minor. Oh, pero Minor in natuto rin siya, Natuto. no? Parang Very- pareho po kayo ni attorney. He's also multilingual. Talaga po? Hindi, Spanish lang ang... Spanish. Oh, ganun din yun. Ganun din yun, attorney. Actually, they're very similar. Diba? Yan yung mga Romance languages French, Italian, Spanish, and Spanish. Portuguese. Oh, sample Yan. naman din dyan, attorney. Ano naman sasabihin ko, ha? Spanish. Ito talaga, Sige, ano naman, tus ojos pardos me encantan. Ano ibig sabihin nun, attorney? Your brown eyes enchant me. Naks. Thank you po. Pero brown ba yan talaga o contact lens? Natural. Born this way. Questions. Okay, so, attorney po, we know so little about your personal life. Would you care to share or to keep things in private lang? Siyempre tayo, we prefer that we separate the public to the private. But I'm an open book actually. I'm a simple person lang naman sa homebody. Mas Talaga? gusto ko na sa bahay lang ako pag walang engagements, gano'n. So Netflix, ganyan. Ay, ito Just yung mga simple lang. hobbies nyo. Oo. Well, dati. Panoorin mo yung moving Pinodus ko, yung Mama sa Oo Pano. nga. Oh, sige. Nasa Oo, Netflix po yan, guys. Hanggang December na lang yun. Oo. Parang napanood ko na yata. Ang Parang ganun, total napanood ko na tungkol yata. sa Sub 44. Oh, yeah. Parang Ah, napanood yes, ko na. oo. Parang napanood ko na. Oh, I'm proud to say na entry yun sa 2022 MMFF and it has garnered 12 trophies so far.
Wow. Medyo shameless, Congratulations. medyo shameless Congratulations. self-promotion lang ng konti. No, Oo but ganun lang naman. ako. I spend time na lang with family, with loved ones, of course, with friends. friends. Ganun lang, simple lang. Simple wala namang lang din po masyadong, kayo, no? nothing special. Well, speaking of special, Panyero, how do you define success for you as a lawyer? As a lawyer. And do you consider yourself successful right now? Or do you still No. have other things that you want to achieve? No, definitely a long way to go from success. Yung success sa akin, syempre, no matter how big or small your case is, it's really how your client feels, di ba? Wow. As long as ma-feel ng client na nagawan mo siya ng hustisya or tulungan mo siya sa problema, yun naman tayo eh. Ang trabaho natin is problemahin ang problema ng iba. Yes. Yun, Sinabi tama mo. naman. But Tama. secondly, as an employer, siguro dahil I have my small law firm, I would define success yung pag makita mo yung mga kasamahan mo sa office that they're able to afford things, treat their family out dahil nabibigyan mo sila ng ganung opportunity. Yun siguro yung masasabi sweet ko naman. success. Oh. But And long way to go. Anyway, pagpahingahin mo muna natin Oo ang nga. ating panauhin, Ina. Oo. Gaya nga po ng sinasabi natin, ang malalaking usapan ay nagmumula sa maliliit na detalye. At marami pa po tayong hihimayin kasama si Attorney Michael Coa. Kaya naman manatili po kayong nakatutok, magpapatuloy ang makabuluhang kwentuhan sa pagbabalik namin. Magbabalik po Siguro to disappear kahit for no. Kasi ako ay lead a nationwide organization. Or yung present setup natin. Grab riders, yung So ayan napanood natin ang magandang background nitong si Attorney Poa. Actually ang show nila is medyo parang kulitan, masaya lang, no, with a konting background po na ano po ang behind the scene, no? Ano ba ang anong tawag doon? Ano ba ang sino ba si VP Sara sa likod ng trabaho o sa likod ng camera? Sinabi niya na si VP Sara raw makulit, ganun, ganyan. Masarap sa katrabaho, no? Maganda katrabaho, ganun. So, at least no, napakinggan natin ang other side ng ni Attorney Poa, no? Aside kasi kung makikita natin si Attorney Poa, sobrang seryoso na pagkatao, di ba? Seryoso sa trabaho, laging busy sa mga impeachment preparation dito kay VP Sara. At least naman napagbigyan tayo sa other side naman nila bilang normal na mga tao naman, no? Hindi yung lawyer sila. Okay? So ayan guys, no? Kung nagugustuhan nyo itong video na ito, no, paki-like naman, paki-share at mag-comment rin kayo, no, sa inyong mga opinion, no, sa mga itinalakay natin, no. Libre kayong mag-comment diyan, basahin natin 'yan. At sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo. Okay? See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.